Matapos nilang matalo ang acrobatic Silky, pagbalik sa bahay nila Momo, habang kumakain nagtanong si Momo kay Aira na kaya ito nagalit sa kanya ay dahil sa plangganang nilaglag nito sa ulo ni Aira. Humingi ng sorry si Momo dahil sa ginawa niya, pero gusto din ni Momo na mag-sorry ito kay Okaran dahil sa pangungutya niya dito. Sinagot ito ni Aira na walang alam si Momo dahil hindi niya ito hahabulin sa maliit na bagay lang, na kaya niya ito hinahabol dahil isang demonyo si Momo na nagpapanggap na tao. Nagalit si Momo at sinabi na nagkakamali lang si Aira, kaya gusto ni Aira na ipaliwanag ni Momo kung bakit nagmukhang demonyo ang itsura ni Okaran. Dagdag pa nito kung sinong maniniwala na lola ni Momo si Dodoria dahil sa sobrang ganda nito at bata pa. Nang marinig ito ni Dodoria sinabi nito na mabait na bata si Aira at sinang-ayunan niya si Aira na demonyo nga si Momo. Pinatahimik naman ni Momo si Dodoria dahil pinapakomplikado lang nito ang lahat. Kaya nagduda lalo si Aira na demonyo nga sila Okaran at Momo, na balak nilang gunawin ang mundo. Natulala si Momo at nagalit dahil kung meron siyang ganoong kapangyarihan ay papaliparin niya ang ulo ni Aira. Patuloy na nag-aaway sila Momo at Aira habang mayroong pagkain sa kanilang bibig. Umiikot ang dalawa at sinabi ni Aira na minamaliit siya ni Momo na siya ang napili para ipangtanggol ang daigdig dahil sa sobrang cute niya. Agad naman umalis si Aira ngunit bigla itong bumalik at humingi ng sorry kay Okaran dahil maraming beses siya nitong niligtas, tanong pa ni Aira kung bakit siya nito niligtas. Sinagot ito ni Okaran na natural lang na tumulong pag may nangangailangan. Nabigla naman si Aira at tumibok ang puso nito dahil meron pa palang tao na katulad ni Okaran. Dagdag pa ni Aira na papalayain niya si Okaran mula sa kamay ni Momo. Habang tumatakbo namumula ang muka ni Aira, at mayroong siyang mali na naramdaman kay Okaran. Dahil isa siyang tao at si Okaran ay demonyo. Natatakot naman si Okaran at nagtanong kung mayroong bang ibang paraan para maibalik ang kanyang itlog. Nagagalit naman ang pusa dahil gusto na niya matapos agad ito. Habang nakaupo si Okaran nagtataka ito kung bakit kailangan paluin ang itlog. Nakahanda naman si Dodoria na parang naglalaro ng baseball. Naghanda ang pusa sa pagbato ng itlog. Nang may bato ito ng pusa nakaabang naman si Dodoria para paluin ito pero hindi niya ito tinamaan at dumiretso ito kay Okaran. Nagtatalon naman si Okaran sa sobrang sakit. Sobra ang saya ni Okaran nang maibalik sa kanya ang isa niyang itlog. Tinanong ito ni Momo kung masaya na si Okaran na maibalik ang kanyang itlog, sinagot ito ni Okaran na nahihiya siya sa nangyari. Habang naglalakad sa hallway pinag-uusapan nila Momo na nakita na nila ang isang itlog ni Okaran pero wala silang alam kung nasaan ang pangalawang itlog nito. Bigla naman tumigil si Okaran. Sinabi na mayroong siyang gagawin na report ng lunch break. Niyakad ito ni Momo na pumunta sa net shop pero muling tumanggi si Okaran dahil mayroong din siyang gagawin ng hapon. Habang tanghalian nagpunta si Momo sa kanyang kaibigan para sumabay sa pagkain. Tinanong siya nito kung nasaan si Okaran sinagot ito ni Momo na may report na gagawin si Okaran. Pero ramdam ni Momo na palusot lang iyon ni Okaran dahil nahahalata niya na mayroon itong tinatago sa kanya. Kaya naisip ng kaibigan niya na baka babae ang dahilan nito. Pero hindi naniniwala si Momo dahil hindi naman ganoon kasikat si Okaran sa school nila. Naisip ni Momo na bumili ng inumin nila. Habang naglalakad hindi ito mapalagay kung ano talaga ang ginagawa ni Okaran. Nagulat si Momo nang bigla niya itong nakita na nasa ibabaw ni Aira. Ngunit bago pa niya ito makita, habang nagpupush up si Okaran naghahanda pala ito dahil baka mayroon ulit silang makalaban na halimaw. Naglagay si Okaran ng pabigat sa kanyang kamay at nagpatuloy sa pag-squat. Utos pala ito ni Dodoria dahil kailangan niya maging mas malakas dahil baka malagay muli sa panganib si Momo nang dahil sa kanya. Dumating naman si Aira at sinabi na kahit isang demonyo si Okaran at tao siya ay hindi niya mapigilan ang kanyang damdamin kay Okaran, pinapatigil niya si Okaran at ipinasasara ang mata. Nang malapitan niya ito ay gusto niya itong halikan. Pero tinulak ito ni Okaran, tinanong niya si Aira kung bakit bigla na lang siyang hahalikan. Dahil sa pagkakaalam ni Aira matapos umamin ng pag-ibig ay halikan na ang kasunod. Mula sa libro na kanyang nabasa. Responsibilidad ng lalaki na panagutan ang damdamin ng umamin. Nabasa niya ito sa library ng kanyang ama. Umiiwas naman si Okaran kay Aira at sinasabi na maraming lalaki ang nagkakagusto kay Aira ngunit bakit wala pa itong alam sa pag-ibig.
Nagkapit ang dalawa at patuloy na nagtatalo habang sinabi ni Ira na huwag sabihin na wala siyang alam dahil marami lang siyang hindi naiintindihan sa pag-ibig. Habang nagtatalo ay nadapa ang dalawa dahilan para mapaibabaw si Okaran kay Ira. At nang bigla silang makita ni Momo. Nagagalit si Momo dahil nagsinungaling sa kanya si Okaran na maggagawa siya ng report. Habang nasa loob ng room si Okaran, kaya ayaw niya na malaman ito ni Momo. Dahil gusto niya magpasikat dito at ipakita na bigla siyang lumakas. Bigla naman nagkaroon ng tubig sa room at nawala lahat ng kanyang mga kaklase. Nang marinig niya si Ira na sumisigaw agad itong lumabas para puntahan. Tinanong ito ni Ira kung anong nangyayari dahil wala siyang makita sa labas ng bintana. Inakala na si Momo ang may gawa nito. Pinuntahan ni Okaran ang room ni Momo ngunit wala rin tao dito. Naalala ni Okaran na naranasan na niya ang pangyayari na ito. Pinipilit naman ni Momo na buksan ang bintana ngunit wala itong epekto. Naiinis din ito dahil sa pagtaas ng tubig sa school. May naramdaman si Momo sa kanyang likod nang tignan niya ito ay may nakita siyang halimaw. Agad nagtago si Momo at inakala na isang dinosaur ang kanyang nakita. Ngunit naramdaman siya ng halimaw, bigla naman umatake ang halimaw dahilan para masira ang hallway sa school. Ngunit hindi tinamaan si Momo dahil nakayuko ito. Pinaliwanag ni Okaran na kaparehas ito nang nangyari sa kanila noon nang biglang magdilim ang paligid at pader na nakaharang sa lahat ng panig. Tinanong ito ni Ira kung anong ginagawa nila para mawala iyon, sinagot ito ni Okaran na bumalik lang ang lahat sa normal nung natalo nila ang alien. Kaya nagtaka si Ira na totoo pala ang mga alien. Dagdag pa ni Okaran na mas masahol pa sila kaysa sa mga halimaw. Bigla naman lumabas ang isang alien, ang mantis shrimp. Nakahanda ito na parang boksingero. Agad itong umatake pero muling nagbago ng anyo si Okaran at naiwasan ang pag-atake ng alien. Napadapa naman si Okaran nang dahil sa lakas ng gravity at dumating ang mga Serpoian at sinabi na muli silang nagkita ni Okaran. Pinapatakas ni Okaran si Ira dahil mga babae ang target ng mga Serpoian. Ginamit ng Serpoian ang shockwave para mapatalsik si Ira. Nagtataka naman ang Serpoian kung paano nakapasok si Ira dahil akala nila na ang mga malalakas lang ang espiritual ang makakapasok sa ginawa nilang lugar. Kaya inakala na baka sira ang kanilang aparato. Nagpunta ang mga Serpoian para makuha ang saging ni Okaran. Naiinis naman si Okaran dahil ang palagi nalang pinupuntirya ay ang kanyang ari. Sinagot ito ng Serpoian dahil nalagpasan ni Okaran ang kakayahan ng makabagong teknolohiya nila. Ang gusto nila ay mapasa kanila ang kapangyarihan ni Okaran. Nakatulog naman si Ira dahil sa ginawa ng Serpoian. Hindi naman magawa ni Okaran na makapagpalit ng anyo na katulad ito ng ginagawa ni Momo sa kanya noong pinipigilan ang sumpa sa loob niya. Unti-unti naman tumataas si Okaran at nahuhubaran. Para umpisahan at gupitin ang saging ni Okaran. Ngunit biglang may kumapit na buhok sa leeg ng mga Serpoian at bigla silang inatake. Ito pala ay si Ira na nagpalit ng anyo, sinabi na pakawalan si Okaran.